Alright mga amigos, nitong April 8 nga po, binakati na ni Unified World Light Heavyweight Champion Dimitri Bivol ang kanyang WBC belt. Ito ay matapos tumanggi ni Dimitri Bivol na dumepensa sa kanyang WBC mandatory challenger na si David the Mexican Monster Benavides. Sa halip ay mas pinili ni Dimitri Bivol na i-honor ang kanilang trilogy ni Artur Beterbiev. Pero kung inaakala ni Dimitri Bivol na planchado na ang gusot at malaya na sila maglaban muli ni Artur Beterbiev sa Oktubre para sa kanilang trilogy, nagkakamali ang Unified World Light Heavyweight Champion sapagkat by the books, by the rules, posibleng matanggalan din ng IBF title itong si Dimitri Bivol. Dahil October pa lang po noong last year ay may kautosan na ang IBF. Bago pa man mag-rematch sina Bivol at Beterbiev nitong Pebrero, ay may kautosan na nga po ang IBF na dapat depensahan na ang IBF title kontra sa mandatory challenger na si Michael Eifert. May kartadang 13 wins, 1 loss with 5 knockouts. Although maraming duda sa pagiging number 1 contender at mandatory challenger nito dahil 8-rounder lang ito at wala pang mabigat na tinatalo maliban sa matandang si Jean Pascal. Pero alam naman natin na stricto ang IBF sa kanilang rules. Si Canelo nga hindi nila sinanto. Tinanggalan nila nung ayaw dumepensa noon kay William Skull. Kaya naman ang sitwasyon ngayon ni Dimitri Bivol mga amigos ay posible siyang mabaklasan ng IBF title kapag hindi siya dumepensa sa kanyang IBF mandatory challenger. Dahil noong October 2024 pa nga po kautosan niya ng IBF. Pinagbigyan na po sila sa kanilang rematch ni Beterbiev. Naghintay na ng ilang buwan itong si Michael Eifert. Kaya't sa palagay ko ay hindi na po papayag ang IBF pati na rin itong kampo ni Michael Eifert na isang tabi muli sila para lamang sa trilogy. Samantala sa kapapasok-pasok lamang na balita, sa wakas tuloy na po ang sagupaan ni na WBO World Lightweight Champion Keyshawn the Businessman Davis at Edwin Lagranada de los Santos sa June 7 sa Norfolk, Virginia. Ayon sa The Ring Magazine, kahapon nga po mga amigos, nag-collapse na ang negosasyon sa laban na ito at sinabing hindi na po matutuloy, pero matapos nga pong isiwalat ni Edwin Lagranada de los Santos ang tila panluloko sa kanya ng kanyang promoter at manager na $225,000 lamang ang alok sa kanya ng kanyang promoter, samantalang $400,000 pala ang tunay na alok ng Top Rank. Kaya naman matapos sumabog ito sa social media kahapon at nabuking na nga po ang manager at promoter ni Edwin de los Santos, siguro kanya-kanyang hugas kamay na ngayon ng mga kolokoy na ito, kaya't napilitang ituloy ang laban ni Edwin de los Santos at Keyshawn Davis.